Kita ko po yung article na magkasama po kayo sa picture. Tumiwalag ka na ba? Ayun po yung malisyoso. I can even call that as a fake news. Why? May karapatan akong tawaging fake news po yun. Sapagkat ibang-iba yung buod ng istorya doon sa sinasalarawan ng picture. Yung picture na po yun ay kinunan po iyon nung araw ng proklamasyon ng Kongreso na ginagampanan ang kanilang papel bilang National Board of Canvassers. 2022 pa po yung larawang yun. At matagal ko na pong sinibir ang aking anumang koneksyon diyan sa grupong yan. So masasabi kong fake sapagkat iba yung picture, ibang okasyon po yun, ibang pagkakataon, iba ang storya kumpara sa linalaman ng istorya nila kung saan ipinatong yung lumang larawan na yan. I have long severed all my connection with them. Wala na po yun. Lumang photo po yun. Wag po tayong magpapabudol muli. So yan po. Yung picture daw yun ay tinake down na nung pahayagang nag-up. Unang-una, hindi mo dapat in-up yun. Talagang malisyoso ka. And I have all the right to react because I was included in that photo. At yung photong yun, masasabi ko, walang iba pong gustong gawin yun kung hindi gumawa ng intriga. Yun lang ho ang layunin nun. Walang buting dulot po yun, kundi gumawa ng intriga. And I challenge that paper. Bakit sa dinami-dami ng kuha at picture ng taong yan, sinama nyo yung lumang picture namin, nakasama ako. And again, I have all the right to react because you included my photo there. That is an old photo at alam ko ang layunin ninyo, gumawa lang ng intriga at masyado kayong malisyoso. Pero hindi ninyo kayang sapawan ang mga social media literate Filipinos. Alam na po nila kung fake news yan. Fake news ko pong tinuturing yan. Bakit? Hindi po magkatugma yung larawang ginamit doon sa storyang gusto nilang ipabalita. Magkaiba po yun. Wala ba kayong sariwang kuha na may kinalaman doon sa buod ng storyang inyong inilathala? Napakahina naman ninyo. At wala ba kayong bago-bagong larawan? Sana man lang nung kinuha last week na solo niya, ayos na yun. Pero para isama ninyo ako sa larawan, yan po'y malisyoso at ang tanging layunin lamang na aking nakikita ay gumawa ng intriga. Fake news po yan. Ako po mismo ang nagsasabi, fake news po iyan. Sana'y malinaw tayo. At the Filipinos being social media literate, nakakalungkot na yung isang balita pong lumabas ngayon na sinisisi ng ating pambansang pulisya ang social media dahil daw po nagkakaroon ng maling impression at napapabalita raw po na mataas o tumataas yung kriminalidad sa ating bansa. Ang ating tanong, diyan sa nagpahayag na yan, lahat ba ng nangyayari sa ating bansa ay kasalanan ng social media? Lahat ba ng ating mga balita patungkol din sa tumataas o lumalaganap na kriminalidad, kasalanan ba yan ng maling impresyon na ipinipinta o ibinibigay ng ating mga social media or miyembro ng tinatawag nating new media? Para din po yung direksyon ng Pogo, pagka wala nang maibalita, lagi yung tungkol sa Pogo, na parang akala mo naman ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakaangkla lamang sa Pogo, yung illegal na Pogo. Katunayan, ang tinutugis po nila nung araw ay yung mga illegal na Pogo, pati yung legal na Pogo na binigyan ng permiso o permit at license to operate ng gobyerno through PAGCOR ay naging biktima at nasara. So tinamaan din yung mga nag-invest ng legitimate money, nagrenta ng mga buildings o kaya ng isang buong floor o ilang palapag at yan po'y nag-alisan na. Kanya mapapansin natin, ang dami na pong office spaces na vacant ngayon dahil ultimo
yung mga lehitimong nabigyan ng lisensya to operate yung online gaming ay nawala na po, nag-alisa na. So daan-daan sana na pagka may problema, ang nasisisi po agad ay yung social media. Dahil yun nga po yung exact term, yung impression daw po that crimes are worsening ay isinisisi na naman sa social media. Tanong ko lamang, ito hindi social media ito, galing sa kanila mismo ito. Ano na ang update? Huwag din po nating kalilimutan ito ha. Bago isisi sa social media, dun sa mga miyembro ng mga kapwa natin Pilipino na miyembro ng tinatawag nating new media, tanong po natin sa pambansang pulisya, ano na nangyari doon sa iniyabang ninyong biggest drug haul ever? Diyan sa Alitagtag, Batangas, na initially ang figure na linabas po ninyo ay 14 billion pesos worth ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na droga. Ano na ang update diyan? Diyan sa sinasabi ninyong biggest drug haul ever. 14 billion yung una-una ninyong presyong binanggit. Ano na update diyan? Pangalawa, bagamat napakalaking issue talaga nung illegal na pag-aresto at pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague sa Netherlands, natatakpan at wag din po nating kalimutan. Tanong din natin doon sa pambansang pulisya, ano nang update doon sa batang kinidnap, yung daliri ay sinalbahin ng mga kidnappers. 'Di ba? Wala na pong update diyan eh. Nagkabuhol-buhol din sila riyan. Wag natin pa, ito po kasi yung mga importante o mahalagang usaping panlipunan na siyang maggagabay sa inyo, ating mga mahal na Pilipino, habang papalapit ang ating midterm election. Lagi ko sinasabi, kahit sa aking pagbisita sa iba't ibang panig ng ating bansa, we must understand what is at stake for our country this midterm election. Ito yan. Ito yung mga usaping mahalaga, usaping panlipunan na patuloy dapat nating dinidiskurso. Itong 2025 national budget, yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report, yan ang ating pag-usapan. Yung biggest drug haul ever na pinangalanan, yung nahuling napakaraming shabu o illegal na droga diyan sa Alitagtag, Batangas last year. Ano na ang update diyan? Meron ba tayong update sa kaso? Ano na ang progreso ng kaso? Tapos na bang magpresenta ng kanyang ebidensya ang prosecution? Nakapagpresenta na ba ng kanyang depensa ang akusado? At ano ng bahagi ng hearing ngayon ang nagaganap diyan sa biggest drug haul ever? Biggest drug haul ever, yan po yung title o yung pagbibidang binigay ng ating mga law enforcement units diyan sa huling yan. Ano na ngayon ang update? Bago natin sisihin na yung impression daw po that the crimes are worsening, precisely because kulang po tayo sa transparency. Wala pong nagbabalita na, nagpa-follow up ito sa mga mahalagang usaping panlipunan.